Good morning, Mambugan, Antipolo City, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Mga kabarangay, kamusta na po? Sana nasa mabuting kalagayan palagi, ligtas sa anumang kapahamakan, at hindi inaalala ang iba't ibang mga suliranin na meron tayo sa ating buhay sa araw-araw. Huwag kalimutan maging prayerful palagi at hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Mga kabarangay, alam nyo, nag-post po ako sa aking Facebook account ng picture na may ginawa po ako mga bulaklak na ganito at marami po nag-comment, nagtatanong kung paano daw ba ginagawa yan, mahirap daw ba? Kasi mula po ito sa mga lumang tarpaulin na mga magiging basura na lang. Sa video pong ito, ituturo ko kung paano po ginagawa na yung mga basura na tarpaulin at itong mga plastic bottles ay maging kapakipakinabang na maging magandang katulad po nito. Panoorin po ninyo ng buo ang video at ituturo ko po. Mga kabarangay, ang atin pong kapaligiran ay napakaganda at dapat ay inaalagaan natin para sa ating kinabukasan ng ating mga anak na mga next generation. Kaya yung mga basura dapat ay alam natin kung paano natin ginagawang kapakipakinabang na hindi sila magiging basura na lang forever, na magiging maganda silang tanawin. Panoorin po ninyo at ituturo ko po kung paano ginagawang kapakipakinabang itong mga lumang tarpaulin at ang mga old plastic bottles na dapat ay hindi tinatapon. Meron naman nagtanong bakit daw kailangan i-recycle or i-upcycle pa yung mga yan. Ang sagot ko, kasi ang mga bagay na to ay mga non-biodegradable, na ang ibig sabihin ay mga hindi nabubulok na basura na kapag napabayaan ay siguradong makasisira sa ating kapaligiran. Kaya nga ang aking mga produkto na ginagawa, halimbawa magustuhan mo o kaya bibilhin mo, kapag ayaw mo na, nakalagay doon, just don't throw them out. Ibabalik mo sa akin para hindi sila maging basura ulit. Sige mga kabarangay, simulan na natin. Una, siyempre, dapat malinis din yung ating tarpaulin. Punasan muna natin o kaya hugasan. Pag natuyo na ayan, gugupitin natin. Tansyahan lang kasi ang gagawin natin ay mga petals ng roses. Kaya, ayan, gugupitin natin ng ganyan lang siya kalalaki. Pagkatapos natin magupit, siyempre lalagyan natin ng curve o kukurtihan natin na magmukha siyang petal ng mga roses. Pagkatapos mga kabarangay, siyempre meron yan mga ritasong maliliit, iyon. Para wala tayong talagang itatapon, yun naman ang gagawin nating mga sepal ng ating mga bulaklak na rosas. Siyempre mga kabarangay, yung petal ng rose at saka yung dahon halos magkasing laki lang. Kaya yun na din ang gagawin nating dahon. Mga kabarangay, para maging flexible ang ating bulaklak, yung stem ay gumamit ako ng nylon. Ayan, yung nylon na nabibili yan sa hardware na murang-mura lang. Kasi para gumagalaw-galaw na magmumukhang totoo yung ating mga bulaklak kapag ganyan yung gagamitin nating stem. Ayan, siyempre mga kabarangay, para maging matibay ang ating produkto, gagamit tayo ng glue gun. Tingnan niyo yung aking glue gun, gamit na gamit siya. Kasi may mga nakadikit dun na kasi tuloy-tuloy yung paggawa, kaya hindi na siya nalilinis. Pero tiyakin natin na hindi natin nahahawakan yung dulo ng glue gun kasi mainit yan. Lalo na kapag may mga katabi tayong bata, baka mamaya mapaso sila. So yan, tuloy-tuloy po nating nilalagay ang mga petals. Ang nailalagay ko dyan, mga maximum of 10 petals, mula 8 hanggang 10, no, na maganda na siyang bulaklak kapag nayari. Siyempre habang dinidikit po natin yung mga petals, tutulungan natin yung tarpaulin na para mag-curve na magmukha talaga siyang mga petals ng roses katulad niyang nakikita natin. Ayan mga kabarangay, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga rita-ritaso na mga maliliit, yun naman ang gagawin nating sepal. Ayan, sepal ng ating roses. Para wala talaga tayong maitatapon, so wala tayong basura talaga. Kasi lahat nagagamit natin, pati mga maliliit. Ayan, ayon sa nakikita ninyo, yan po. Medyo mabusisi ang paggawa kasi sinisigurado natin na quality yung ating products para kahit na ibenta natin ay pwede siya na mabenta ng magandang halaga.
Mga kabarangay, para naman sa stem ng ating dahon, gumamit naman ako ng maliit na nylon string. Yan. So, para maging flexible, katulad din ng stem ng bulaklak, na gumagalaw-galaw siya, lalo kapag humahangin na parang totoo. So, yan gagamitin natin, yung maliliit naman na nylon string. Kadalasan kasi sa bulaklak ng rosas, merong tatlong magkadikit na dahon. So, yung dalawa sa bawat gilid, left and right, itutupi natin. No, ganyan, katulad ng nakikita ninyo. Tapos, yung sa gitna, hindi natin itutupi. Yan. Yan. Kapag naayos na natin na magkadikit na sila, syempre, lalagyan na natin siya ng glue stick mula dun sa glue gun para dumikit silang tatlo. Ayan, na hindi sila magkakahiwalay bago natin sila idikit dun sa stem. Ayan, dahil magkadikit na silang tatlo, i-bend natin ang bahagya bago natin idikit sa stem ng flower. Ayan, dinidikit na natin. Siguraduhin natin na madikit talaga kasi para quality po yung ating produkto. Ayan, dikit na. So, ayan na yung nabuo natin bulaklak at pararamihin natin. Ang susunod yan ay kukulayan na natin sila. Ayan mga kabarangay, simulan na natin ang pagkukulay. Ang ginagamit ko nga po palang pangkulay dito ay water-based. Yun pong latex, hindi po yung quick drying enamel kasi bukod sa walang amoy ay maganda po ang kinalabasan ng product. Nagiging matigas po ang mga petals. Hindi katulad ng enamel po kasi ay nangunguluntoy ang tarpaulin. Kapag bibili po pala tayo ng pintura, yung mga prime colors lamang like red, yellow, blue, white and black. Kasi kapag nais natin na halimbawa pink, white and red lamang po yun. Yung mga combinations na yan. Kapag orange naman, red and yellow lamang yon. Katulad niyan, green para sa dahon, yellow and blue po ang combination niyan. Yan na po ang ating mga finished products. Kailangan naman natin ngayon ng flower base. Saan natin ilalagay yung mga yan? Mga kabarangay, dahil ang ating environment ay bahagi palagi yung mga plastic bottles na yan, non-biodegradable, sila yung gagawin nating mga flower bases. Dahil malalaki yan, 1.5 liters, so paliliitin natin sa pamamagitan ng pagputol sa kanya. Then, yung mga ritaso na natitira natin ay ilalagay natin sa loob, tapos lagyan natin ng pandikit tulad ng rugby na ginagamit ko. Yan, para umikli siya. Then, pagkatapos, kukulayan natin. Depende sa atin o sa inyo kung anong kulay ang nais ninyo. Basta't ang mahalaga, magkaroon siya ng mga design. Kahit simple lamang, sila yung magiging holder ng ating mga recycled flowers na mula sa tarpaulin. Ayun, di ba? Ang ganda. Ayan na po ang ating mga finished products. Pwede na pong ibenta or pwede rin pong pang-decor sa bahay or opisina. Hindi na po natin kailangan bumili. Gagawa na lamang po tayo. Bawas basura pa po. Mga kabarangay, maraming salamat sa inyong panunood sa maigling video. Sana naibigan po ninyo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa Altoveros TV, sana mag-subscribe po kayo. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pwede mag-comment, mag-like, at pwede rin pong i-share. Maraming salamat. God bless all of us.